This happened way back in 2015 nung nagpunta kami sa Baguio. Sa teacher's camp kami nagstay. Since first time kong makapunta sa Baguio, hindi ko alam na madami pala ghost stories dito. Excited kami ng mga kasamahan ko dahil ito ang aming first out of town. 2 bahay ang kinuha namin dahil madami kami. 3 van ang sinakyan namin noon. Magkatabi lang naman ang bahay na tinuluyan namin. Pero ang creepy ng ambience, lalo na sa bahay na tinutuluyan namin. After masettle sa kanya-kanyang kwarto, diretso lang kami sa pag-explore sa paligid. Picture dito, picture doon. Excited din sa mga susunod na lakad. Kinabukasan ay sa La Presa kami pupunta. At dahil karamihan ng mga kasama ko ay fan ng teleseryeng dito ni Shoot, sobra silang excited. First night namin, may creepy na pangyayari na sa kwarto namin. 6 kaming magkakasama sa kwarto. Yung 3 higaan ay pinagdikit-dikit namin para magkasya kaming lahat. Ang kwarto namin ay hindi nakapantay sa pader. Nakapaloob ito at sa gawing kaliwa ay ang pinto naman ng banyo na nakaharap sa kabilang wall. Sa pagitan nito ang pinto ng kwarto namin. Ang banyo namin ay may 4 o 5 cubicle dahil na rin siguro madaming gumagamit ng bahay na yon. Hindi ko alam na ang isa naming kasama, si Ate May, ay bukas pala ang third eye. Sabi niya, nung natutulog na kami, may babaeng nakaputi ang naglakad sa kwarto namin. Sa gawing paanan, mula sa pinto, papunta sa kabilang side na puro bintana. Ito rin ang sabi ng isa naming kasama sa kwarto. Nagising pa pala nung oras na un. Then, naglakad daw ito at tumabi sa pagitan namin ng isa pang katabi ko. Kaya pala ng reklamo ng katabi ko ay ang likod ko daw matulog dahil siniksik ko siya. Pero hindi ako malikot matulog at always sa isang side lang ako. Hindi pa ako masyadong natakot insidenteng un kasi di ko naman nakita. The next night, halos lahat ay pagod pagkagaling sa La Presa. Pero nagkayayaan kaming magkakasama sa kwarto na mag-night market. That time, di na raw sasama si Ate May kasi sobrang bigat ng pakiramdam niya. Lumipat na lang siya sa kabilang bahay para panoorin yung mga naglalaro ng cards at para na rin may kasama siya dahil lahat ng nasa bahay namin ay pupuntang night market. Mag-isa akong nag-prepare sa kwarto namin at nanalamin sa may salaming nakasabit kalinya ng pinto. Dahil dito, lahat ng papasok ng banyo ay makikita ko. Habang nagsasalamin, nakita kong dumaan sa peripheral vision ko sa Ate May at umupo pa pagtapat sa akin. Alam kong nasa kabilang bahay siya at masama pakiramdam kaya tinanong ko siya habang nasa banyo siya. Ate May, sasama ka na ba sa amin mag-night market? Hindi niya ako sinagot kaya hinintay ko na lang siyang lumabas. Maya-maya, lumabas sa banyo ang isa naming kasama sa kwarto. Tanong niya sa akin kung sasama na daw ba si Ate May. Sabi ko, hinihintay ko lang lumabas ng banyo kasi hindi ako sinagot. Nagulat naman ang kasama ko sa sinabi ko. Ha? Ako lang mag-isa sa banyo at nag-toothbrush lang ako. Wala namang pumapasok. Agad akong pumasok ng banyo upang mag-confirm kung nasa loob si Ate May na umupo pa sa gilid ko. Pero wala nang ang tao sa mga cubicle. Lahat bukas. Agad ko na lang inaya kasama ko palabas ng bahay. Ang puntahan sa labas. Ang iba pa naming kasama na naghihintay sa amin sa labas. Sobrang takot ko during that time. The next day nung pauwiin kami, habang nasa van kami at naghihintay sa kasama namin na nag-lock ng bahay. Maya-maya, nagulat kaming lahat ng kumalampag ang mga kaserola o kaldero sa loob ng bahay. Parang nahulog. Nagkatinginan kaming lahat dahil nung time na yon, pasakay na ng van ang kasama naming nag-lock ng pinto ng bahay na yon.